Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao, Sabah. So welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinas News Channel nga po pala ulit. So in this video po, may papakita po ako sa inyong napakaselan na mga pangyayari no, sa isang classroom kasama ang ilang mga estudyante at ang isang estudyante na nakikita sa video mismo na sumusuntok or sumasapak sa isang guro. Hindi ko alam kung hindi natin ma-distinguish kung babae ito or lalaki ito na guro. Pero ang isang sigurado ko ay lalaki ang sumusuntok sa or sumasapak dito sa teacher na to. So pa-comment sa comment box natin or comment section natin kung kilala po ninyo or alam ninyo yung kasarian ng guro na nasaktan dyan sa video na yan. So panoorin po natin at alamin po natin kung ano ba yung reaction, okay, ng bawat isa. Okay, pa-comment po ninyo after ng video na 19 seconds lang naman po yung video na nakuha sa CCTV camera. At mag-react po kayo mga kababayan, especially yung mga guro at yung mga estudyante po natin dyan, kung tama pa po ba yung mga ganitong actions. Okay? So, sa mga sources po natin, ang dahilan po ng pagbugbog ng batang ito ay dahil sa siya po ay nakakuha ng 18 points out of 20 points sa kanyang midterm exam. Parang ganun. So, panoorin po natin yung video and then tingnan po natin yung mga reactions natin later on. Di ba? Yan mga kababayan, so ano po yung mararamdaman po ninyo kung sakaling kamag-anak po ninyo yung guro na yan? Kung ikaw ay anak ng guro na yan, kung kapatid mo ang guro na yan, o anak mo ang guro na yan, o asawa mo ang guro na yan, anong mararamdaman po ninyo? Siguro sabihin po natin may pagkakamali yung guro sa pagkakataon na ito, kagaya nung binaril na guro, no? Doon sa isang balita na ginawa po natin sa channel natin. Ganun pa man, hindi po sapat na pakitaan ng ganitong klase ng disrespect ang isang guro, mga kababayan. So, sa akin, ano po sa reaction ko sa video na ito na ating napanood lang, ay lumala na po ang kalagayan ng mga henerasyon ng kabataan po ngayon. Hindi ko po nilalahat mga kababayan dahil meron pa rin pong mga magulang na tinuruan ng mabuti at ng wasto ang kanilang anak tungkol po sa paggalang. At ganun pa man, karamihan po ng kabataan ngayon sa henerasyon na ito ay sobrang extreme na po ang kanilang ginagawa, mga kababayan. Pag sinabing extreme, yung pong hindi na siya masasabing nasa katinuan. Okay? Marami po mga kabataan ngayon, kami nung panahon ng batang 90s, no? Ako po ay isang batang 90s and shoutout po sa mga kabatang 90s natin dyan. Nung panahon po natin, mga batang 90s, kapag ang magulang natin ay sumimangot na, tayo po ay hindi na mapakali dahil alam po natin napapagalitan po tayo. Ganun po kahigpit ang panahon noon. Kapag ang teacher natin noon ay nagalit na o nagsalita na, tayo po ay tumitigil na. Talagang tayo umuupo ng maayos, matino sa ating upuan. At hindi tayo umiimik o sumasagot sa ating mga guro noong unang panahon. Napakataas po ng respeto natin noon sa ating mga guro dahil sila po yung tinuturing nating pangalawa na magulang. Hanggang ngayon naman po, pangalawa pa rin. Ang pangalawang magulang pa rin ang turing dapat sa mga guro, kaya lang hindi po ganun ang nakikita nating turing ng majority na estudyante sa kanilang mga guro. Ulitin ko po, hindi ko po nilalahat yung ugali ng mga kabataan po natin ngayon, pero extreme na po yung behavior ng majority sa kanila. Karamihan po sa kanila nagre-rebelde na.
Karamihan po sa kanila, mabilis na maasar, mabilis gawin ang isang bagay na hindi nila pinag-iisipan. Anyways, according sa mga studies na lumabas sa panahon natin ngayong 21st century, madali na lang sa mga kabataan ngayon ang magpatiwakal or magpakamatay or kunin ang kanilang sariling buhay. How much more kapag naisip nilang kunin or kitlin ang buhay ng iba, mas madali po sa kanila yun mga kababayan. Especially yung principal na binaril at saka yung guro na pinatay kamakailan lang. So ngayon ito naman po yung pinagsasapak na guro at maaari marami pang mga ganitong senaryo hindi lang po nakukunan ng CCTV. Hindi lang po nakukunan ng video or ng footage. Pero ganun pa man mga kababayan, hindi po ito sapat na dahilan kung ano man po ang pagkakamali ng isang guro para patayin siya, para barilin siya, para bugbugin siya sa harap ng maraming tao. So paano na lamang po yung kalagayan ng guro na yan? So sa totoo lang, ang inyong pong lingkod mga kababayan ay nanggigigil. Hindi po dun sa bata mismo kundi sa kanyang ginawa sa guro. Okay, dahil nakakawala po yan ng dignidad at talagang nakakahiya po yung ginawang yan ng estudyante na yan. So, pa-comment po ang inyong opinion, ang inyong pakiramdam or ang inyong reaction dito po sa ating comment section at babasahin po natin sa mga susunod na videos po natin. So once again, no, maraming salamat po sa pagsuporta. Paki-hit naman po ang like button at ang subscribe button. Ganun din po kung nais po ninyong kumita ng pera, income, online. Meron po tayong offer dyan sa comment section po natin. Sa description box po natin yung mga links natin. So once again, this is Pilipinas News Channel. Peace out.